Ang California Classic ay nagsilbi lamang na pampagana sa mas malaking handaan ni Yaxel Lendeborg sa NBA Summer League. Tila sabik na sabik si Lendeborg nang makita niya ang schedule ng Warriors sa Summer League sa Las Vegas. Ang una niyang makakaharap ay ang dalawa niyang dating kakampi sa Michigan na sina Morris Johnson Jr. at Aday Mara. Nakuha ni Lendeborg at ng Warriors ang panalo laban kay Johnson at sa Dallas Mavericks noong Huwebes ng gabi, 101-90 sa Thomas Mack Center sa loob ng campus ng UNLV. Pinangunahan ni Lendeborg, Johnson at Mara ang Michigan sa pagkapanalo ng pambansang kampyonato noong nakaraang season. Ang kanilang head coach na si Dusty May ay pagkatapos ay tinanggap ang posisyon bilang head coach ng Dallas Mavericks bago ang 2026 NBA Draft. Nagpatuloy ang mahusay na paglalaro ng pangunahing draft pick ng Warriors ngayong tag-init matapos magtala ng double-double na 21 points at 10 rebounds. Nagdagdag pa siya ng 6 na assists at nagtapos na may game high na plus 26. Sinubukan kong gamitin ang lakas ko laban sa kanya, sabi ni Lendeborg sa mga reporter nang tanungin tungkol sa pagtapat kay Johnson. Hindi iyon gumana sa ensayo. Hindi ko alam kung bakit sinubukan ko pa sa laro, pero wala namang masama kung susubukan. Hindi ko siya naitulak kahit kaunti. Para akong bumangga sa pader, pero sobrang saya pa ring makalaro siya. Habang pinupuri ni Lendeborg si Johnson, isa sa pinakamagaganda niyang naging laro ay nang paikutin niya ang tumanggap ng Big Ten All-Defensive Honor para makumpleto ang isang 3-point play. At ipinaalam din niya iyon kay Johnson. Malaking positibo rin ang kanyang passing. Ipinakita niya ang mataas na basketball IQ at magandang pakiramdam sa laro, dahilan kung bakit inaasahang magiging madali ang kanyang pag-angkop sa sistema ni Warriors head coach Steve Kerr, lalo na sa split action offense. Ang NBA ay tungkol sa pisikal na laro, dagdag pa ni Lendeborg sa kanyang panayam sa ESPN. Kailangan ko pa ring magdagdag ng kaunting muscle at matutunang gamitin ng mas mabuti ang aking lakas, pero plano kong maging mas pisikal pa kaysa sa ipinapakita ko ngayon. Iyan ang tunay na pangalan ng laro, pisikalidad. Nakatuon ang atensyon ng marami kay Lendeborg mula nang piliin siya ng Warriors. Gayunpaman, isa pa niyang kakampi ang nagpasiklab din laban sa Mavericks. Malaking pagkakataon ang Summer League para kay LJ Cryer upang patuloy na patunayan na nararapat siyang mapasama sa pangunahing koponan ng Warriors. Hindi siya napili sa 2025 NBA Draft matapos maglaro sa Houston, ngunit agad siyang nakatawag pansin sa Summer League at unti-unting umangat sa organisasyon ng Warriors. Sa katunayan, si Cryer at hindi si Lendeborg ang naging leading scorer ng Warriors sa kanilang unang laro sa Las Vegas. Nagtala si Cryer ng team high na 25 points mula sa 8 of 14 shooting, kabilang ang 5 of 8 mula sa 3-point line. Nakapag-ambag din siya ng 6 na rebounds, 4 na assist at nagtapos na may plus 22. Matapos hindi maipasok ang dalawa niyang tira sa unang quarter, sumabog si Cryer sa ikalawang yugto at umiskor ng 16 points. Sa loob lamang ng 6 na minuto, tumira siya ng 5 of 6 mula sa field at 4 of 5 sa 3-point line upang tulungan ng Warriors na magkaroon ng 20 points na kalamangan sa halftime. Siyempre, napakahusay ng shooting ni LJ, pero higit sa lahat ay ang kanyang paggawa ng tamang desisyon, sabi ni Warriors Summer League coach Khalid Robinson sa mga reporter. Alam niya kung kailan dapat umatake sa ring, kung kailan mag-shoot at kung kailan ipapasa ang bola sa kanyang mga kakampi. Napakahusay niyang basahin ang sitwasyon sa court at maganda rin ang ipinakita niyang pisikalidad sa depensa. Nang mapababa ng Mavericks sa 3 puntos ang kanilang hinahabol may mahigit 3 minuto na lamang sa laro, tiniyak ni Cryer na hindi na matatapos ang kanilang comeback. Samantala, si Jaylen Brown ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagtatangkang bumuo ng isang super team sa Philadelphia. Ang bagong kuhang bituin ng 76ers ay ginamit ang isang World Cup livestream kasama ang sikat na streamer na si iShowSpeed upang hikayatin si LeBron James na sumali sa kanya sa Philadelphia. Dumalo ang dalawa sa quarterfinal na laban sa pagitan ng France at Morocco noong Huwebes nang magpasya si Brown na ihatid ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng kamera. Sabihin mo kay LeBron na pumunta na rito pare. Pumunta siya sa Philly, sabi ni Brown kay iShowSpeed na ang tunay na pangalan ay Darren Watkins Jr. Masaya namang inulit ni Speed ang mensahe. LeBron, pumunta ka sa Philly. Pag-isipan mo. LeBron, Jaylen Brown, PG-13, sabi niya.
Ngunit may isang problema sa kanyang sinabi. Wala na sa Philadelphia 76ers si Paul George dahil ipinadala na siya sa Boston bilang bahagi mismo ng trade na nagdala kay Brown sa Philadelphia. Agad namang itinama ni Brown ang sinabi ni Speed. Wala na siya, sabi ni Brown. Wala na siya, bro. Naganap ang magaan na usapang ito sa isang live stream kung saan naging prangka rin si Brown tungkol sa trade na nagtapos sa kanyang 10 taong pananatili sa Boston. Ang 2024 NBA Finals MVP ay hindi itinago ang kanyang pagkadismaya sa naging takbo ng mga pangyayari. Grabe ang negosyo na ito, bro. Huwag kayong maging basketball player. Walang loyalty, walang pagmamahal. Pinag-impake nila ako. Sayonara chat, alis na ako rito, sabi ni Brown. Samantala, ang paghikayat ni Brown ay isa lamang sa mga maraming pagtatangkang ginagawa ngayong off-season upang kumbinsihin si LeBron James. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, ang Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers at Miami Heat ang patuloy na itinuturing ng mga pangunahing kandidato sa pagkuha kay James sa free agency, habang sinasabi ng kampo ni LeBron na maaaring hindi pa agad lumabas ang kanyang desisyon. Sa kabilang balita naman, ang posibilidad na lumipat si LeBron James sa Golden State Warriors ay lalong umiinit nitong mga nakaraang araw. Ngunit sa nakalipas na panahon ay naging mas makatotohanan at lehitimong posibilidad matapos lumitaw ang isa pang posibleng palatandaan ilang oras bago magsimula ang free agency. Nagsimula ang malalaking pahiwatig ng magdesisyon si Draymond Green na huwag kunin ang kanyang 27.6 milyong player option. Mas lumakas pa ang usap-usapan ng ibalitang aalis na si James sa Los Angeles Lakers. Ang sumunod, naglabas ang podcast ni na LeBron James at Steve Nash na Mind the Game ng isang maikling 10 minutong video sa YouTube ng kanilang panayam kay Oo! Tama ang hula mo, Warriors superstar na si Stephen Curry. Naglabas ang podcast ni LeBron ng video ni Stephen Curry bago ang free agency. Maaaring nagkataon lamang ang lahat ng ito, ngunit kapansin-pansin ang tiyempo ng paglalabas ng video sa YouTube channel ni James na may mahigit 900,000 subscribers. Bilang konteksto, ang buong panayam ay unang inilabas 7 buwan na ang nakalipas at wala nang bagong video ang channel sa loob ng nakaraang 6 na araw. Kung sakaling pumirma nga si James sa Warriors upang makasama sina Curry at Green, maaaring tingnan ito bilang isa pang palatandaan na matagal nang napaghandaan ang naturang pagsasama bago pa man opisyal na magsimula ang free agency, bagamat teknikal na ipinagbabawal ito sa ilalim ng mga patakaran ng NBA. Collective Bargaining Agreement, CBA. Mahalagang tandaan na sina Green at James ay kapwa kinakatawan ng iisang ahente na si Rich Paul. Ganoon din si Washington Wizards All-Star na si Anthony Davis na matagal nang itinuturing na posibleng trade target upang muling makasama ang dati niyang kakampi sa Lakers sa Bay Area. Cavaliers at Heat ang pinakamalalaking karibal sa pagkuha kay LeBron James. Bagamat maraming palatandaan, kabilang na ang paglalabas ng video ni Curry na tila nagpapahiwatig na papunta si James sa Warriors, may iba pa ring mga koponang seryosong umaasang mapipirmahan siya hanggang sa magkaroon ng opisyal na anunsyo na maaaring mangyari sa lalong madaling panahon. Ang dalawa niyang dating koponan, ang Cleveland Cavaliers at Miami Heat, ang itinuturing na pinakamalalakas na karibal ng Warriors sa pagkuha sa superstar na forward. May bentahe ang Cavaliers dahil ito ang koponan sa kanyang sariling estado at kamakailan lamang ay dumalo si James sa pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng kampyonato ng prangkisa noong 2016 kung saan tinalo nila sina Curry, Green at ang Golden State Warriors. Gayunpaman, ang matagal ng interes ng Warriors na makuha si James kasama ang presensya ni na Curry at Green ay maaaring maging sapat upang maisakatuparan ang matagal na nilang pinapangarap sa loob ng susunod na ilang oras. Ano sa tingin nyo? Saan kaya lalaro si LeBron, mga kaibigan?